beloved Boss Mike Cervera. Punta naman tayo mga kababayan dito sa kamakailan no, kahapon mga kababayan natalakay natin tong isuko na daw yung Kalayaan Islands binatikos ng maraming mga Pilipino itong si Marcoleta na pro-China. Ngayon ho mga kababayan mukha hong kumakambyo na. Mula sa Quinta, abay biglang nag-neutral, tapos, nag-reverse! Bang klase, delikado. Sa bagay, ano ba naman bago kay Marcoleta, di ba? Lagi naman ganun siya, di ba? Tara! Nandun na nga tayo, pamimigay mo pa. Kita nyo? Eto na ho, mga kababayan. Pakinggan nyo. Malayong-malayo na ho sa kanyang sinasabi, nung nakaraang araw. Iba na ho. Iba na ho, mga kababayan. Malayong-malayo na. Eto na. Pasok! Bakit ko ipamimigay? Nandun na nga tayo, pamimigay mo pa. Sinabi ko lang. Kasi dapat maintindihan ninyo. Kung hindi nyo ma-enclose, kaya ko lang naman nasabi. To emphasize the point. Problema kasi, to emphasize the point. Kita niya? Gagalaitin na ho si Marcoleta. Sa sobrang dami ng pambabash ng mga mamamayan, eto na ho siya ngayon. Bigla hong kumambyo at hindi na daw ho niya ipamimigay. Ano? Marcoleta! Anong nangyari? Di ba, sabi mo, ipamigay na lang para walang gulo? Bakit ngayon parang biglang lumilihis ka ngayon? Bumabawi ka. Ayan. Bakit ko ipamimigay? Nandun na nga tayo, pamimigay mo pa. Sinabi ko lang. Kita nyo? Bakit ko ipamimigay? Sabi. Nandun na tayo. Bakit ipamimigay ko pa? Di ba? Malayo na ho. Eto ho, mga kababayan. Para ho mas maliwanagan ng mga DDS na pinaglolo ka sila ni Marcoleta. Pakinggan nyo, ha? Pakinggan ninyo. Eto. Ang mga taga-Pag-asa Island ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Pinalagan ng mga taga-Pag-asa Island dahil marami tayong mga Pilipino na kababayan na nakatira dyan na hindi yata alam ni Marcoleta na puro Pilipino, hindi Tsekwa ang mga nakatira. Abay, napaso, mga wala, touch move yan. Di ba? Oo nga naman, touch move na, wala na. Napaso po, dahil naglabasan mga kababayan, ang talino ng maraming mga Pilipino para ho ipaliwanag, ito hong pahayag niya at kinontra, yung kanyang pahayag, na bakit mo ipamimigay? Atin nga yan. Hindi ho yung pong pahayag niya ngayon lang o kani-kanina lang na binawi na bakit daw niya ipamimigay. Ang liwa-liwanag ho nang sinabi na isuko na lang natin yan. Yaangki IG. Di ba? Para wala nang gulo, Eka. Tapos ngayon, babawiin mo. Alam mo, sa totoo lang, lagi kang ganyan. Nung araw, di ba, nakaraang taon, sabi niya, guni-guni lang daw natin ang West Philippine Sea. Tapos, bigla na namang binago yung kanyang sinasabi. Di ba? Ganyan ho ang style ni Marcoleta. Tapos, maggagalit-galitan. Para naman magmukhang katotohanan. Tara! Na i-give up o bitawan. Pinalagan ng mga taga-Pag-asa Island ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na i-give up o bitawan na lang ang Kalayaan Island Group kung saan sila kabilang para anya mas madali. Ayon sa mga eksperto, maling sabihin na exclusive economic zone lang ang Batayan para sabihing teritoryo ito ng Pilipinas. Correct. Matagal na nila itong inukupa
at Correct. bahagi ng bansa batay na rin sa mga batas. Oh, hindi niya yata alam na may mga batas na nanalimbag para po sa pag-aangkin natin diyan po sa Kalayaan, Kalayaan Island Group. Mga kababayan ko, si Marcoleta, kita niyo mga kababayan kanina? Nang gagalaiti sa galit. Wala akong sinabi, na ipamigay natin. Ang liwanag na sinabi. Itong si Marcoleta talaga, laban o bawi. Bawi, laban, bawi, laban. Laban, bawi, bawi, laban. Oo, mga kababayan, parehas siya ng anak niyang kongresista. Di ba? Oo. Tutok si Joseph Moro. Thank you naman sa GMA 7, 24 oras. Sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules, kontrobersyal ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea Kita dahil nyo? niwala raw ito sa economic zone ng Pilipinas. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? Yan. Ano ba talaga yung ipagpapatayan natin dyan sa mga teritoryong pinag-aagawan? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it. Kita nyo, para bang tinatayaekan natin yung mga buhay ng mga anak natin at mga kabataan. Sabi. For something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Hindi Kita nyo? Ang madali daw, mga kababayan, ulitin natin para mas maintindihan ng mga DDS, pakinggan nyo. That is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para Ang gawin natin po, madali, i-give up natin yung KIG. para madali, ang gawin natin po, para madali, i-give up natin yung KIG. Yan po yung Kalayaan Island Group, kung saan mga Pilipino po yung nakatira doon. Kita nyo ho, ang liwaliwanag, i-give up. Yun po yung kanyang suhestyon. I-give up daw, ipamigay na natin, sukuan na natin, mga kababayan. Yun yung kanyang isinusulong. Pero bakit ho biglang nagbago? Dahil po, napakarami ho sa social media ang mga nagpahayag ng kanilang mga pananaw, opinyon, tinulig siya po itong si Marcoleta. Napakarami. Opo. Milyon-milyon po ang tumutulig sa ngayon kay Marcoleta. Makikita nyo sa comment section na wala hong nagtatanggol dito kay Marcoleta. Wala. Kasi mga kababayan, maliwanag na talagang ito ay kulang na lang suotan nyo ng bayong. Diba? Ito yung lagi natin sinasabi na makabagong makapili. Hindi ko sinabing mukha na siyang bayong kaya hindi na ho siya kailangan na magsuot ng bayong. Hindi ho, mukha lang siyang bayong. Tingnan niyo yung kulubot Di ba? Ngayon, bakit ho biglang nagbago? Eto, pasok. Nandun na nga tayo, Pasok. bakit ko ipamimigay? Nandun na nga tayo, pamimigay mo pa. Sinabi ko, Kita nyo? Sabi nyo, bakit mo ipamimigay? Nandun na nga tayo, ipapamigay mo pa. ang layo na ho. Ang layo na ng kanyang sinabi, ngayong nabati ko siya ng maraming Pilipino. Kulang na lang ho mga kababayan, mag-rally tayo para ho ipakita kay Rodante Marcoleta na hindi papayag ang mga Pilipino sa kanyang sinusulong na isuko na lang yung pong mga pinag-aagawang teritoryo. Nakita nyo ho mga kababayan kung paano manglito? Ayan Pakinggan nyo ho yung kanyang katwiran matapos pong banggitin na isuko na lang yung pong Kalayaan Island. Ito. lang. Kasi dapat maintindihan ninyo. Kung hindi nyo ma-enclose, kaya ko lang Kita nyo? Kasi kailangan maintindihan nyo. Parang tayo pa ngayon yung bobo.
Nabaliktad na ho, mga kababayan. Ha? Hindi daw ho natin maintindihan. Sabi ni Rodante Marcoleta, ginawa pa tayong bobo na itong si Panutya. Ba? Malupit, mga kababayan. Malupit. Oo. Manasabi. To emphasize the point. Nagkaka-problema kasi. To emphasize the point. Para wag kayong magka-problema. Kasi nabumroblema sila. Hindi sila makagawa ng mapa. O di give up. Anong hindi makagawa ng mapa? Nasa batas na nga ng Pilipinas at nandoon na nga yung mga kababayan natin. Hindi pa ba sapat? Ito, damage control na ho si Marcoleta rito. Mga kababayan, ulitin ko. Ang mga kababayan nating mga Pilipino ay nakatira dyan. Namumuhay ng payapa. Ulitin ko ulit, mga kababayan ko. Nasa batas na ng Pilipinas, yung pong kung ano yung hinahanap niya. Ikatlo po, mga kababayan ko. Ang nakadiskubre ng mga islang yan ay Pilipino, si Tomas Cloma, founder ng PMI. Ngayon, ang tanong, bakit mo i-give up? Tama bang suhestyon na i-give up mo samantala sa tatlong iyon tayo? Ang Pilipinas ang may pagmamay-ari. Itong tatlo na ito, batas ng Pilipinas, nakadiskubre ng Kalayaan Island at mga nakatira ay mga Pilipino, hindi Tsekwa. Lahat yun, tayo. Pero ang suhestyon, i-give up na lang. Diba, mga kababayan ko? Kaya ho ngayon, damage control si Marcoleta. Galit-galitan, parang yung syota nyo, na kapag nabibisto nyo, imbis mga kababayan, magpaliwanag, humingi ng sorry sa inyo, siya pa yung galit. Kaya ang ending, parang kayo pa may kasalanan. Di ba? Ganyan ho yung ugali ni Marcoleta. Oo. Parang yung shota nyo, ulitin ko lang. Parang yung shota nyo, na imbis na humingi ng sorry sa inyo, siya na nga may kasalanan, siya dapat humingi ng sorry, pero mga kababayan, ang ending, maggagalit-galitan para kayo na may kasalanan. Puta. Ibang klase si Marcoleta. Di ba? Yan ho si Marcoleta. Huwag na nga nating ituloy. Mabibwisit lang kayo dyan. Ilang beses na nating natatalakay yan. Di ba? Sasabihin ni Marcoleta, ang dami mong paliwanag. Iisa kayo ng naratibo ng anak mo. Ito. Ebidensya. Kita nyo mga kababayan ko. Itong naratibo naman ng batang Marcoleta, na medyo gitna naman na yung hati ng buhok niya. Sabi, sabi sa Unite Pinas, kung sakali, kita nyo kung sakaling girahin tayo ng China, ihilera ninyo sa harap ng bakbakan ang spokes ng Coast Guard at iyong mayayabang na senador, sila unang lumusob o kaya ibala ninyo sa kanyon. Tignan natin ang tapang nila. Kita nyo pangangatwiran. Ulitin ko, mga kababayan, ni minsan hindi natin pinanawagan na tayo ay makipaggera. Ang ating pinaglalaban sa maayos na pamamaraan, sa proseso, sa due process, ay yung pong ating karapatan sa mga isla na pinag-aagawan. Ni minsan, hindi po natin sinasabi na kailangan natin makipaggera sa China para matoldokan ng problema. Wala hong ganon. Sila lang po ang may sabing mag-ama. Ito hong parehas na panot na congressman at senador. Diba? Silang dalawa lang ho, mga kababayan. Tapos, sasabihin nyo, yung naratibo nyong mag-ama, parehas na parehas. Sasabihin nila, yung
Wala naman kami sinabing ekang ipapamigay eh. Pero kita nyo, katwiran no, ang layo-layo ng katwiran, isang pangangatwiran mga kababayan na mapanlil lang. Panlilin lang po yung ganyan. Yung po bang iniisip na ho, yung mga bagay na hindi ho mangyayari kailanman, pero sinasabi nila para takutin ang sambayanan, para sila ay kampihan. Biruin ninyo, nagkatampuhan lang kayo ng jowa nyo, gusto nyo hiwalayan. Ganon ho ang gusto nila. Biruin ninyo mga kababayan yung bang mag-asawa, may mga anak sila na isasaalang-alang. Abay nagkatampuhan, gusto ng mga mag-amang to maghiwalay na agad. Nagets nyo? Ganyan sila. Our beloved Boss Mike Cervera.